Hi! Hello, hello, hello! Kumusta mga kababayan? Kumusta po kayo? Live na po ang ating Ka Eric Celis YouTube channel at ang ating Ka Eric Facebook Live. Saan man po kayong bahagi ng mundo, sang mang panig ng ating bansa, sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo, no? At maganda po ang ating pag-uusapan na naman sa araw na ito, no? Sapagkat mga maiinit, mga nagbabaga na mga balita na muntik ng maabo sa kontrobersya. Rodora Tuazon, First Honor. Hello po, Raylen Adaro Abergas. Good morning ka, Eric. Watching your live. Sir Roy Funa Gonzales, Rosette Caraos, Sir Lin. Good morning ka, Eric. Divine Bacani and si Jen Ryan Kim channel. Ayan. Siguro mga anak to ni Jen Ryan Kim ang channel na name niya. Ano? Usually ganun eh. Sa akin, Karebsoy. Yun ang mga paborito kong mga combination. Ano? Khalil, Rev, and Basoy. Si Basoy po, si Jestan Alfonso, yung aming panganay. So, Jen Ryan Kim channel, watching from Hong Kong, sir. Si Roy Funa Gonzales, nandito na rin. Si Serlin, ayan, Ran Yen from New Jersey, wow, USA. Norshida, good morning ka, Eric, from Davao Oriental, ayan. Maricor Felix, kaway-kaway. Ochida Sally, good morning ka, Eric. And sino pa nandito? Gore Baxmar, Andro M. D. Garcia, ang haba. Good morning po, Olivia Chausas. Good morning ka, Eric. Corazon Pensona from Hong Kong. Dan, like and share. Irene Salazar Sugizaki from Tokyo. More power to you ka, Eric. Crescenciano Prado and Eden Atotubo. Merkdo Jason. Ayan. Mercado ba yan? Enrico Rojas from Davao de Oro. Rot Siv Victor siguro to. Victor Reno Palma from Iloilo. O mga taga Iloilo yung mga Palma eh. Ray G. Fabelia. Good morning ka, Eric, from Romblon. Jess Ling Demos. Jess Henyu. Philip John Gerard. Ayan. Naka 3 minutes na ba? Okay. Lucky 6. Jeffrey Naraga. Morning Idol. Katukayo ko ito. Maris Portera. Mga kababayan, Ma'am Malu. Nandyan din, no? Sino pa mga nandito? Reply to your story. Ayan. Mayong aga, brother from Las Piñas. Crescenciano Prado. Eden Atutubo from New York. I was the one whom you met in Helmhurst. Friend and neighbor of Banji. Oy! Eden! Ma'am Eden is lalaki ba to? Babae is Ma'am Eden. Ang dami ko na kasing na-met, no? Thank you, Eden. Atutubo from Elmhurst. Babae yata ito. Hello ka, Eric. Friend ako. At neighbor ni Banji Ligaspi ng Patriotic Filipinos. Wafa 79. Roj Celis is watching right now. Good morning, Langging. Good morning, everybody. Wife ko po yan. Nakikinig din po siya. Let's start. Mga kababayan, ang NBI Director po ni Marcos Jr. Nilo Ahon. Ingat pa kayo palagi at matnubayan kayo ng palagi ng dakilang ama. Thank you, Nilo. Pogs Thunder and Cyrus Pamunag from Montalban, Rizal. And Noel Apable, Cesaria Padua from Hong Kong. Ayan. Sa iba po na hindi mababati kaagad ni ka Eric at hindi ko po ma-shout out yung inyong messages. Basta ha, sabi ni Parak Western Visayas, I'm Negros, from Negros, lugar ni Paduano. Saan? Sa Bata, Bacolod? Thank you, Paarak Western Visayas. Josephine Perez, good morning, Sir Eric. From Paduano, lugar ni Paduano po, Sir Eric, ang alam ko taga Bata yan eh, Bata, Bacolod City. Victoria Tenerife, good morning.
let's start mga kababayan. Ang NBI director po ni Marcos Jr., I think pangatlo na niya itong NBI director, simula nang umupo siya, ay nagtender po ng resignation. Pero parang hindi naman irrevocable. Kasi ang kanyang resignation will take effect daw upon the appointment or the designation of the new NBI director. Bantoya Edgar and Alejandro Boy Sandig Fermano. Brother Boy Sandig. Ayos. So, hindi po automatic. Hindi rin po kaagad-agad na wala na itong si former judge at former officer ng Western Police District. Police po dati ito. Police officer, SWAT ito, no? At naging abogado at naging hukom. Itong si retired judge Jaime Santiago. At ngayon, siya po ay nagsisilbi bilang NBI director ni Marcos Jr. Ang kapansin-pansin po, bagamat hindi irrevocable and immediately executory ang kanyang pagpapatupad ng resignation, ay ang binabanggit niya na biktima daw siya ng paulit-ulit na mga malulupit na paninira at pagwasak sa kanyang kredibilidad. So kung tayo po ang mag-observe, batay sa ganong pahayag, ay nangyayari po ang tinatawag na power play sa loob ng NBI at posible pati po sa Department of Justice. Kasi po ang supervisory agency pagdating po sa NBI ay ang Department of Justice. Ang may authority to supervise ng operations bilang immediate head ng linya ng authority mula sa Office of the President ay ang Secretary of Justice po ang nangangasiwa upang tingnan kung paano po ang pagpapatakbo at administrasyon ng mga agencies such as National Bureau of Investigation or NBI, including po ang Bureau of Immigration and Deportation or BID, pati po ang BUCOR, Bureau of Corrections. Under po yan sa DOJ. Pati po ang National Prosecution Service, no? Under din po sa DOJ. Hindi ko alam kung ang PAW subject sa DOJ, yung Public Attorney's Office ba subject ng coverage ng DOJ sa supervision. Parang kasama po ang PAW. Pati na rin po ang Board of Parole, no? Para po sa mga parole ng mga detainee o mga nakulong na entitled na or qualified for parole. Pati po yata sa Office of the Solicitor General. Yung mga abogado ng gobyerno, ang pinaka-abogado dyan, SOLGEN, no? Solicitor General Maria Marisa Alisondra, Donna Dana from Bacolod, and si Maria Marisa Alisondra from Hong Kong. So pati po ang SOLGEN office. Kaya po kapansin-pansin kung bigyan po natin Rinaldo Martinez, shout out from Sydney, Australia. Ayan. Binabanggit po ni NBI Director, retired Judge Jaime Santiago, na paulit-ulit daw siyang binibiktima at inaatake ng paninirang puri o kaya pag-iintriga laban sa kanya. Which, at the basic na mga indicator, ito po ay nagpapakita na may nagaganap na power play o maniobrahan. Either yan ay sa loob mismo ng NBI o mas mataas pa na posible po ay ang Department of Justice, no? Kagaya din po ngayon ng inaangal ng maraming mga police officers, mga senior police officers, including na itong si General Diwata Torre, posible, hindi niya lang sinasabi sa media, ang direktang pagtapak, backdayot, no, from Hong Kong, ni Secretary John Vic Rimulya. Dito sa, kasi naman pagdating sa PNP, ang supervisory direct agency dyan ay ang DILG, Department of Interior and Local Government. Pagdating sa Armed Forces of the Philippines, DND, Department of National Defense. No? Regan Tugan from North Cotabato, Aliosan. Okay, God bless you and your family. Thank you, Regan. And Alex Taguran and Nor Laigan from Australia. So malinaw po mga kababayan na may power play. No, gaya din po ngayon na parang hindi na binibigyan po ng tinatawag na leeway of autonomous authority.
Bagamat hindi naman yan absolute autonomous, pero hindi mo po pinapakialaman ng direkta ang internal na mga disposition ng mga officers at organizational operations ng PNP, bagamat supervised po yan ng DILG. Mukhang may ganito rin po na nararanasan ang National Bureau of Investigation tungkol sa kung bakit inihayag ni retired judge at ngayon ay NBI Director Jaime Santiago ng dahilan ng kanyang pagsumite ng resignation letter niya kay Pangulong Marcos Jr. ay ang mga intriga at paninira laban po sa kanyang pagkatao, Maris Dacome and Ninita Vivas Tapia. Okay, so malinaw mga kababayan na ito po ay kalakaran na sa loob ng gobyerno ni Marcos. Yung intrigahan, yung demolition job, yung gapangan, no? DAF, Seriola, na mayagpag na mga demonyo sa administrasyon. Time will end for them. God is watching. Di nahayaan ang patuloy nilang lukuhin. Ayos. Ninita Vivas from the province of Batangas. Okay. Natividad, Natividad from Taguig. Ayon. And Pinero Alia Dante from Pampanga. So, ano kaya ang mga intriga at paninira in the context of inevitable power play? Ito ba ay sa pagitan mismo ni DOJ Secretary Boyeng Rimulya at ni NBI Director Jaime Santiago, o within NBI only? Pero sinasabi niya kasi paulit-ulit daw na pag-atake at pagsira sa kanya. Most likely po, baka may mga gustong imanok at ilagay dyan. Si Boyeng Rimulya dahil hindi niya nakokontrol ng direkta at mahirap niyang diktahan o imaniobra ang NBI Director na itinilaga ni Marcos. No? Ito pong si, kailan kaya susunod si Chodoro? Jojo Sorita Abalia. So malinaw mga kababayan na ang tatak po, ang pattern at patent ng administrasyon ni Marcos, intrigahan at gapangan, sapagkat hindi niya po nakukumpasan ng tama at nabibigyan ng matuwid at matatag na direksyon ang pamumuno sa pamahalaan. No? Yan ang binabanggit ni former President Duterte, weak leader. Kapag weak ang leader, ang korupsyon ay malaganap. Kapag weak, walang yagbols ang leader, ang intrigahan at gapangan sa mga tauhan at mga naglilingkod sa gobyerno niya, pati po ang mga na-appoint niya sa kanyang gabinete, ay talagang tuloy-tuloy na nagbabanggaan po ang mga banggaan ng interes na ito. Okay? At ito din po ang nakikita ngayon na nagkakaroon ng pagbubuo ng sentimiento ng diskontento sa hanay po ng mga senior police officers dahil sa sobrang pakialamero ng mga ginagawa na hakbang naman ni John Vic Rimulya, kapatid naman ito ni Boyeng Rimulya, pagdating po sa mga usapin ng pag-supervise o pagpapaandar ng Philippine National Police. Ayon. Kasi ang problema nito magkapatid, mga politiko po ito eh. Kaya nga dapat hindi na nag-apply sana kung may delikadesa man lang na natitira kahit 1 pulgada lang, no? 1 inch of a delikadesa sa pagkatao ni Boyeng Rimulya, hindi pa siya kontento sa poderoso na poder niya na wala namang kabutihang na idudulot sa mamamayan. Ang pagka-DOJ secretary niya, nag-apply pa bilang ombudsman. My goodness. Alam naman po natin na ang ombudsman ay napakahalaga po ang papel niyan. Bagamat the appointing authority is the president, but the ombudsman must be detached with any semblance of connection or a related interest to the appointing authority who is the president. So, kung si Boyeng Rimulya at mga politiko po, ang ilalagay mo dyan ay tabla-tablahan na po yan. Ibig sabihin po, ay poprotektahan niya ang mga political interest nila. Happy birthday, belated, Ka Winnie Dobleso. Kasamahan ko po ito si Ka Winnie sa National Cadre Team. Kami po yung mga unang bumuo ng unang batch ng National Cadre Team para po tulungan na maging matagumpay ang pagpapatupad, pagbubuo, paglalarga noon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So, naway maligaya ka sa iyong kaarawan, Ka Winnie, and maraming salamat sa patuloy mong pagtindig para po
lubusan na nating magapi ang salot na CPP, NPA, NDF. Which yan ang pag-uusapan natin sa second part, mga kababayan. Pag-uusapan natin bakit namamayagpag ang mga komunistang teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF no kahapon ay napalaya no by way of inutil na diskarte ng DOJ sa Regional Trial Court sa Taguig ang mga pangunahing leaders ng CPP, NPA, NDF. Dalawa doon kay kilala ko, mga Central Committee po ito, mga personalidad na ito sa mga mataas na pamunuan ito ng CPP, NPA, NDF. Nakalaya na po si Terso Bart Alcantara, Bart o si Ka Nisan, na dating pinuno ng NPA sa buong command ng Southern Tagalog, no? At nakasama ko yan sa isang tactical na panahon sa National Operations Command ng NPA. Nahuli yata ito, I think, sa Samar o nang umuwi ito. Kasi na-deploy ito sa Bicol at Samar para part ng National Operations Command ng NPA. Nakalaya din itong si Renanti Gamara. I think si Renanti Gamara, matagal na namuno po ito sa Metro Manila Regional Party Committee. At sa isang pagkakataon po ay nakatalaga din ito dati sa NOC, National Operations Command ng NPA, nung binuo pa namin ang SOG, 3 platoons, Special Operations Group. Ang ibang kasama nila 3 ay mga birador ng NPA yon. So napalaya po sila dahil lumalabas ayon sa mga impormasyon mismo na nanggaling sa mga ilang mga prosecutors, sinasadya pong ilaglag na ang kaso. Sana hindi totoo ito. Pero mukhang yun nga ang kalakaran. Pagdating sa CPP, NPA, NDF po, ay pinababayaan na ni Marcos Jr. at ang diskarte ang nagpapatupad si Boying Rimulya. Kaya walang katuturan at walang kabuluhan na dapat hindi na ikinonsidera pa ng Judicial and Bar Council ng JBC na i-shortlisted pa si Boying Rimulya sa mga kandidato na pagpipilian para sa ombudsman na posisyon. No? Makapal talaga at garapal ang mukha nito na magkapatid na Rimulyang ito. No? Talagang abuso sa poder at kapangyarihan. No? Kahit nung panahon pa ni Joseph Estrada, ganyan na sila eh. Ganyan po ang mga operatiba noon ni Joseph Estrada. Sa panahon po na nilalabanan namin sila sa Era Resign Movement. No? Kaya ito pong pagkakaroon ng declaration in public na inamin na ni NBI Director Jaime Santiago, Kimora Dolores, and Juve Cabiles, na siya po ay nagbitiw na sa kanyang pagiging NBI Director subject upon immediate designation or appointment of a replacement for him, ay nagpapakita po na hindi maganda ang posibilidad na nagaganap sa pagitan nila at ng DOJ. Kasi kung sa loob lang ng NBI na opisina, kaya-kaya niyang i-address yun dahil siya ang head of office. Pero binabanggit niya, hindi na niya matyagaan pa o hindi na niya maatim na patuloy siyang wasakin at sirain to the point na paulit-ulit na binabagsak at sinasabotahe ang kanyang pamumuno sa NBI. To that effect, ganun po ang kanyang ipinahayag, mga kababayan. So, hindi katakataka din po na itong naging hatol ng judge, no? Doon sa Regional Trial Court sa Taguig, kung saan ipinawalang sala po ang 5 na mga leaders and operatives ng CPP, NPA, NDF, in spite of the fact na may direct testimonya na nagtuturo na nandun sila nung pinatay ang mga individual na itinuturo kung bakit sila nakasuhan sa kasong murder. At ako, kilala ko talaga itong 2 dito sa 5 na napalaya ay mga Central Committee ito dati sila at mataas na pamunuan din sa New People's Army at sa loob mismo ng Communist Party of the Philippines. Itong si Terso Bart Alcantara, tinatawag din namin ito na Ka Nisan, ito po ay namumuno noon. Matagal, no? Kasama po ito ni Ka Roger, ni Gregorio Rosal, dyan sa area po ng Timog Katagalugan. Quezon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal hanggang Mindoro po, no? Ito sila ay namumuno ng mga karahasan, pag-ambush, pangbobomba, pamamaslang, pagre-recruit ng mga sibilyan, pangungutong, extorsyon at marami pa. I have direct knowledge na nakasama ko yan si Nisan o si Bart o si Terso Alcantara sa ilang mga pagpaplano noon.
sa mga projects ng SOG, Special Operations Group, o isang platoon kami noon na nakapakat sila, nasa N2 ako, at sila ay nakapakat noon sa N3 ng National Operations Command. Pag N3 po operations, pag N2 intelligence, no. So alam namin po kung anong karakas nito. Si Rinanti Gamara naman po, na isa din sa napalaya dahil sa diniskartihan ng DOJ na malaglag ang kaso, ayon sa mga balita at impormasyon ng informante, mga kababayan, ay namuno din po ito ng matagal sa Metro Manila Regional Party Committee ng Communist Party of the Philippines, at konektado din po ito direkta sa mga underground operations namin noon nung nasa National Operations Command pa po ako ng Military Commission ng New People's Army at ng Communist Party. Kaya, hindi po tayo nagtataka at nagugulat na may ganito ng mga pangyayari, kasi lantaran naman po at garapalan na ang pakikipagsabwatan ni Marcos at nila Romualdez sa CPP, NPA, NDF, bagamat panakanaka, panapanahon, ay pinupuna po sila, kunwari, binabati ko sila sa mga rally-rally, pero ang target po talaga upang durugin, wasakin at atakihin ng todo-todo ng CPP, NPA, NDF is no longer Marcos, no longer Romualdez, no? Kundi ang mga Duterte. Sapagkat ang mga Duterte po ang may mabigat na mga ginawa upang madurog at lubusan na sanang gapiin ang salot na dulot nitong communist terrorist insurgency na ito ng CPP, NPA, NDF. Kaya, ngayon, nang nakita ni Marcos at nila Romualdez na may potensyal pala na ma-exploit nila, gamitin nila sa kanilang personal na interes, ang galit at ang konplekto ng CPP, NPA, NDF laban sa mga Duterte, so nagbuo sila ng tactical alliance o pakikipagsabwatan, collusion, and conspiracy. Kung kaya, hindi po nakakapagtaka na unti-unti nang napaparilis, lumalaya na sa pagkakakulong, bagamat pinaghirapan po yan ng ating security sector at ng ating mga intelligence units ng armed forces at ng gobyerno na mahuli po at mapanagot sa batas itong mga kagaya ni Vic Ladlad ng Central Committee, nila Adelberto Silva, nila Ray Casambre, nila Terzo Bart Alcantara, nila Rinanti Gamara, ay walang pakundangan at walang kahihiyan po na pinapalabas na sila at unti-unti nang napapalaya, na hindi man lang mananagot, walang pananagutan sa kanilang ginawang kalapastanganan, krimen at pagpapadanak ng dugo at pagkitil ng buhay ng libu-libong mamamayang Pilipino. My goodness, John Paul King is watching. And Isa Estrera, good morning Sir Eric. Thank you Isa sa pagsuporta sa channel natin at sa Facebook Live. At good morning Langging sa aking wife. At babae po, may picture tayo. Eden Atutubo. I remember. Na nagkita tayo doon sa labas ng gate nila Tita Banji, no? Doon sa may Elmhurst, New York. Sa may Judge Street. Ayun. So mga kababayan, bakit po natin ito gustong puntuhan? Sapagkat napakadelikado po ng ginagawa ni Marcos, at lalo na ito ay iginagatong sa kanila ng isa pang walang prinsipyo na naging Chief of Staff pa naman ito ng Armed Forces of the Philippines, itong si retired General Charlie or Carlito Galvez, no? Itinuturo din po ito na involved kasama ni Anton Lagdameo sa mga nagaganap na kaguluhan ngayon dyan sa mga magpapamilya at mga political clans dyan sa may Barm area sa Mindanao. Wow! So para po maitulak nila ang bogus na kunwari ang peace talks nila, habang hindi naman po binubuwag ang NPA, mabuhay ka ka Eric from Sapang Palay, sabi ni Mark VS. So ito po ngayon ang nagaganap na unti-unti patago, pasikreto at pailalim na diskarte, tinatawag po yan na quid pro quo. Ang spelling po dyan ay QUID and then PRO and then co, QUO. Quid pro quo, meaning to say yan po ay bargaining agreement.
na kunwari ipapatalo ang kaso. At mahina, kaya dahil ito ay mga criminal cases, kailangan mo ng tinatawag na proof beyond reasonable doubt. So madali po gawin yan. You just inject a doubt into the process of prosecution, pwede nang mang-absuelto po ang mga inaakusa. And ang technical effect niyan ay makakalaya po sila. Kagaya ng nangyari kay Laila de Lima, nagkaroon po ng proffer of evidence saka yung demurrer to evidence. Ibig sabihin po, hindi na mag-present pa ang mga katunggali mula sa defense dahil mahina naman pala ang kaso. Kaya na-dismiss po ang kaso ni Laila de Lima na inariglo din po ng DOJ. Inariglo din po nila Marcos at Romualdez. Para syempre kapareho sa CPP, NPA, NDF, magagamit din po sila as political attack dogs upang wasakin o paralisahin at atakihin ng tuloy-tuloy ang Duterte political camp. Yan po ang dahilan, no? Demurrer to evidence. Hindi na nagpresenta. At ang isa naman, just because of withdrawal ni Ragos ng kanyang affidavit, ang recantation, dinismiss din po ng judge ang kaso din ni De Lima. Ganito din po ang nangyari ngayon sa Regional Trial Court dyan na parang iyon ay formalidad na lang na kunwari kinasuhan pa natin at sila ay hinabol natin para mapanagot sa batas, yun pala ariglado na. At ngayon nga, nababasa ko bago ako mag-onboard, sa Lunes or Martes po, ay lalaya na rin po ang dalawa pa. Ang isa dyan ay si Adelberto Silva. Sino naman po itong si Adelberto Silva? Si Adelberto Silva po, kagaya ni Vic Ladlad, ay nakakulong pa rin ngayon. Mga Central Committee din po ito. Pag sinabing Central Committee, nasa sentro ng pamunuan po ng Communist Party of the Philippines. At sila din po ang nagpapatakbo at nagbibigay direksyon sa mga ginagawa ng NPA at ng NDF. Kaya po, itong si Adelberto Silva, pinamunuan po nito ang mga ginawa na pagre-recruit sa kabataan, pagre-recruit po sa schools, universities, at pati na po sa pag-infiltrate sa mga labor unions, sa sektor ng mga manggagawa, kabataan, kababaihan, at mga guro at iba pang mga empleyado ng gobyerno. Dahil ito po ay namuno ng NOD, National Organizations Department, ng Communist Party of the Philippines, Central Committee Staff Organ, NOD. Kami po, Central Committee, staff kami sa NPA, NOC naman kami, National Operations Command ng CPP, NPA, NDF. No? At under kami sa National Military Commission ng Central Committee. So itong si Adelberto Silva po, mataas din ang katungkulan nito. At malalim din po ang pananagutan nito sa pagpapadanak ng dugo at pagsiklab ng mga pag-atake, panununog, pangbubomba, pangungutong, at pangingikil at pagwasak ng ating lipunan. Subalit makakalaya na rin siya next week. Kagaya po ni Adelberto Silva, ganun din ang patutunguhan daw kay Vicente Vic Ladlad. Si Vic Ladlad po ay hindi konektado sa Ladlad Party List. Iba po yun. At hindi to bading si Vic Ladlad. Apelyido lang po niya yung Ladlad. Pero hindi siya naglaladlad ng kapa. Pero siya ay naglaladlad ng karahasan dahil ito ay pamunuan ng Communist Party of the Philippine Central Committee. Wow, mga kababayan, ano? Talagang kung sino pa ang sinsiro at tapat na naninindigan upang labanan at lubusang gapiin at talunin na ang totoong mga kalaban ng gobyerno ay sila pa ang hinahabol kagaya ko. Hinahabol ako ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez para tumahimik. At ganoon din po si Lorraine Badoy, no? Kaya nga po, walang katahimikan din ang buhay namin. Bagamat kami po ay tumulong ng todo-todo kay Marcos nang sila'y buo pa ng mga Duterte, ngayon po ang tingin kay Ka-Eric ay kalaban. Ang tingin sa amin, pagsasalita namin at nagbubunyag kami, parang kami ay kontrabida sa kay Marcos at kay Romualdez. Di bali na po, nandyan naman ang taong bayan, nandyan naman po kayo, Joy Gardner, at iba pang mga kasama na nandito na nanonood, Aling Vicky at Gilbert Escorial at sino pa, Virginia Malonzo, Shirley San Antonio, and Chari Victoria. So nakakabahala po ito na dapat gumawa dito ng pahayag at paninindigan ang security sector natin. Mantakin po ninyo ang mga taong ito, Vic Ladlad,
Adelberto Silva, Renante Gamara, Ray Casambre, sino pa, si Terso Bart Alcantara. Ito po ay mga pasimuno ng malawakang pagpatay, panununog, pang-aambush, pangbubomba, pangungutong, pagpapasabog ng mga cell site. At nagkaroon ito ng malaking epekto at dagok sa ating lipunan upang dahilan na hindi tayo umuunlad. Sapagkat sa buong mundo, iilan na lang tayo na lang yata ang may naiiwan pang armadong terorismo ng insurhensya ng Communist Party na pinamumunuan ng CPP, NPA, NDF. Wala na po ang communist terrorism and insurgency sa ibang mga bansa. In fact, napag-iwanan na tayo ng Malaysia, Indonesia, Thailand, pati ng Singapore, Vietnam, lalo na, at iba pa, Cambodia, Laos. Ang naiiwan na lang sa atin ay Bangladesh at Myanmar sa Southeast Asia, sapagkat ang common denominator dito, maliban na maayos-ayos at may katinuan ng kanilang gobyerno, ang isa pang dahilan o variable ay wala po silang, matagal nang wala ang communist insurgency terrorism sa bansa nila. Samantalang tayo ay nandyan pa rin po, pinupunduhan ng malaki, paulit-ulit lang, kamakailan lang, 3 araw lang nakakaraan, ay pinatay ng NPA sa Mindoro ang batang-batang Army Scout Ranger Captain na si Captain Alberto, anak ng dating Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Alberto. Kasama sa napaslang ang dalawang mga kasamahan niya na si Corporal Orasyon at si Lagase, no? O Ligaspe. So malinaw mga kababayan, may mga sugatan pa. Hindi pa po ito tapos. At lalong hindi po ito matatapos ang problema sa communist terrorism insurgency kung ganito po ang ginagawa ng mga tauhan ni Marcos at mismo kinukonsente nila ang ginagawa ni Martin Romualdez at nila Charlie Galvez at nila Boying Remulla na gamitin po na diskarte as quid pro quo o bargaining agreement or bargaining compromise. Ito pong mga pagpapalaya, pagpapalibre sa kanilang kriminal na mga pananagutan sa mga kadre at pamunuan ng CPP, NPA, NDF na pinaghirapan at pinagsakripisyuhan po ng ating security sector, lalo na ng mga intelligence units natin, upang sila po ay makuha, mahuli, mapakulong at makasuhan ng tuloy-tuloy. Subalit wala pang 3 taon si Marcos, ay unti-unti na pong lumalabas. Alos ito po ay ibinigay na regalo ni Marcos sa mga komunistang terorista. Itong nangyayari ngayon na halos mismo ang Department of Justice na ang naglalaglag ng kaso kung pagbabatayan po ang mga impormasyon at allegations na tumutugma naman sa kung ano ang nangyayari. Samantalang kami, ako si Lorraine Badoy, until now hinahabol kami ng mga urban operatives ng mga komunistang grupong ito at kinakasuhan kami ng mga damages kung ano-ano. Kagaya po ni Carol Araulio at ni Teddy Casino at sumausaw pa ang anak ni Carol Araulio na si Atom Araulio. No, nasasaktan daw siya na ina-identify namin ang nanay niya. Kaya binigyan siya ng korte without trial and us participating on the trial ay pinayagan siyang singilin kami ng 2 million damages sa wounded feelings niya. My goodness. Kung sino pa ang totoong lumalaban sa totoong kalaban ng gobyerno na CPP, NPA, NDF at mga bulok at kawatan sa gobyerno ay sila pa at kami pa ang ginigipit. But that goes with the territory. Pinili namin ito mga kababayan. Thank you Joy Gardner sa mga nagbumabati kay Ka Eric at nagpapalakas ng loob. Thank you sa mga update. Zusi Aison from Florida. Okay, thank you. Sino pa mga nandito? Nandito si Renato, si Gracita Ridona. Good aim ka Eric, hanggang andyan si Ngagba. Walang magandang mangyayari talaga. Yeah, I agree. Tuloy-tuloy lang Ka Eric, no? I set ang iyong magandang layunin para sa mamamayan. Always take good care of yourself. Thank you, I set. Leia Ambanta, good morning po. Ferlas Vlog, shout out po Sir Eric. Ayon. Ay nako mga kababayan. Nakakalungkot sapagkat hindi lamang po si Terso Alcantara, sila Renante Gamara na may mga matataas na tungkulin
at may mga responsibilidad din po sa mga nangyaring malalaking krimen ng terorismo ng CPP, NPA, NDF. Ang makakalaya, nakalaya na nga kahapon. At mayroon pa sa Lunes, Martes at susunod na mga araw na binanggit ko po. Hindi ko alam kung ito ay tatanggapin lang ng maluwag sa kalooban nila ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine National Police, at ng iba pa pong totoo na nagsakripisyo at handang magbuwis ng buhay alang-alang sa ating demokrasya at kalayaan at upang ipagtanggol ang ating mamamayan laban po sa salot at karahasan na idinudulot ng CPP, NPA, NDF. And yet, itong si Charlie Galvez, naturingan pa naman po ito na nanggaling sa security sector, no? Dahil naging Armed Forces chief ito ng AFP at siya ngayon ay nagsisilbing advisor for peace and reconciliation daw. Pero hindi ibig sabihin ng peace at reconciliation ay ibebenta natin ang interes ng mamamayang Pilipino at ating salaulain ang demokrasya upang lamang mapagbigyan ang kapretsyo nitong mga tarantadong CPP, NPA, NDF na ito na kunwa-kunwari ang magpistoks-pistok sila. Napakadelikado po yan, General Galvez, sapagkat ang CPP, NPA, NDF po, yan ay binuo hindi para magsulong ng kapayapaan, kundi para magpabagsak ng gobyerno, gumamit ng karahasan, kaya may NPA ito, upang agawin ang kapangyarihan sa pamahalaan. Hindi po nila papayagan na bubuwagin nila ang NPA. Kaya po ang lahat ng kasaysayan ng peace talks na yan at mga peace negotiations na yan, walang pinatunguhan in spite na gumastos ng gobyerno dyan ng bilyon-bilyon na pondo since 1992. Hindi na natin binilang pa ang 1986 peace talks, no? Noong panahon ni Cory Aquino na nag-collapse din. Binilang na lang natin yung tuloy-tuloy na mga maniobra ng CPP, NPA, NDF dito sa 1992 na mga pagsisimula kay Ramos, nakuha nila na mapa-decriminalize at ma-repeal ang anti-subversion law. Kaya po, namamayagpag na sila ngayon at hindi ka basta-basta makakapagkaso sa kanila at mahuhuli mo sila sa kasong subversion dahil po kailangang rebellion ang threshold of your case build-up. Mabigat po yon. Whereas sa subversion po, mere membership sa Communist Party of the Philippines at sa NPA at sa NDF, pwede na po silang kasuhan at mapapakulong. Pero sa ilalim po ng repeal o pagbasura noon sa panahon ni Pangulong Ramos na ang nagmaniobra CPP, NPA, NDF din po ay na-decriminalize na pong subversion at na-repeal na ang batas on anti-subversion. Kaya kailangan mo silang ipa-designate pa ulit. Kaya hindi mo basta-basta mahuli ito si Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas, Teddy Casino, yung mga mapagkunwari at na talagang mga nuknukan ng sinungaling na mga diskartidor ng mga urban operatives nila sapagkat wala na po ang kaso ng subversion, anti-subversion. So therefore, ang membership nila at pakikipag-ugnayan sa CPP, NPA, NDF, mahirap mong patunayan kasi doon mo sila dadalhin sa anti-terrorism law at saka sa rebellion. Ayun. So, ngayon, naniwala naman po ito si Charlie Galvez. No? Sorry kung uulitin ko po yung linya ni John Arcela sa pelikulang General Luna kung saan sinasabi po niya doon sa kunwari cabinet meeting nila Emilio Aguinaldo at kasama si General Luna at iba pang mga members of the war cabinet ni Aguinaldo, sinasabi niya doon kay Binaventura, ikaw ay para kang isang loko-loko at tarantado na maniniwala ka sa pag-ibig ng isang nagkukunwaring birhen pero puta. Yun. Mga kababayan, yan po ay malinaw na ganyan po ang ginagawa ngayon ni Marcos. At ang nagsusulsol niyan, ang kanyang peace advisor na si General Galvez, no? Si Charlie Galvez, na ang kanyang opisina ay Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation, and Unity. Pero ang ginagawa ni Galvez ay ibinibenta po niya ang bogus
at walang katuturan at walang kabuluhan at malinaw na napatunayan sa kasaysayan na hindi po kapayapaan ang gusto ng CPP, NPA, NDF for as long as they do not categorically declare na bubuwagin nila ang NPA at i-surrender nila ang armas nila, ang kanilang pagkukunwari sa peace talks na ibinibenta ni Charlie Galvez ay walang katuturan at kabuluhan dahil bogus po yan, mga kababayan. Kung siguro makikita natin na sa harap ng Luneta o sa harap ng Malacanang ay magbababa ng armas ang mga NPA and then susurrender sila at magpapasakop sa kapangyarihan at otoridad ng gobyerno, baka maniwala tayo. Wala eh. No? Mayroon na palang niluluto, no? Sa isang talumpati ni General Bronner, ang AFP Chief of Staff ni Marcos, na politikong-politiko din, ay may final peace agreement na daw, na malamang sa malamang pipirmahan. Kaya, ito ngayon ang paglabas at paglaya na diskarte ng DOJ na ipinapatalo na ang mga kaso, ayon sa informante po na nagbibigay ng impormasyon ngayon sa atin, ay bahagi na po ng quid pro quo o ng bargaining compromise para po maniwala ito sila Charlie Galvez, itong sila Boying Rimulya, sila John Vic Rimulya at pati si Marcos at sila Romualdez, siyempre sponsor niya ito dahil mga bataan niya ito na magkakaroon na ng peace agreement. Wow! Kailan? Saan? For as long as the CPP, NPA, NDF will not renounce the armed struggle and will not debunk and dismantle their NPA, whatever discussion about peace talks is nothing but a hocus-pocus, bogus. Yan ang sinasabi ni General Antonio Luna sa pelikula na General Luna para tayo mga birhen na maniniwala tayo sa inihahayag na pag-ibig ng isang puta. Wow, mabigat yun ha. Very poetic sapagkat yan exactly ang nangyayari ngayon sa Marcos government at ang broker, itong sila Romualdez, itong sila Charlie Galvez na sinusuportahan na ngayon ng magkakapatid na Rimulya. I can still remember na pinuntahan ko pa yan si Boying Rimulya, I think 2023. At kausap ko siya, kasama ko doon si Lorraine Badoy, na ang Camp Bagong Diwa, nandyan po ang mga matataas na mga nakakulong na mga CPP, NPA, NDF na leaders nila at nagbubuo sila dyan ng kanilang kolektiba. Nagmi-meeting, nagpaplano, labas-pasok po itong asawa ni Vic Ladlad na si Fedy Slim. At kaya dapat buwagin po sila because they are still part sa pagdidesisyon at pag-aandar ng organisasyon ng CPP, NPA, NDF bagamat nakakulong na sila. Nag-okay siya, no? Sabi niya, sige, tingnan natin yan, ayos yan. Yun pala, after naming umalis, kausap niya rin sila Lisa Masa, sina Colmenares, sina Saturo Campo. Wow! At ngayon, malinaw na ang dahilan kung bakit nagkakadismisa na ang mga kasong ito at pati na po ang pagpapalaya sa mga namumuno at mga may malalaking pananagutang kriminal sa ginawang terorismo at pagwasak sa ating bayan na mga leaders ng CPP, NPA, NDF ay malayang-malaya na po sila. And so therefore, it follows na kapag nagtuloy-tuloy itong bugos at drama-dramahang sarswelang peace talks nila at peace agreement na ibinibenta na rin ni General Bronner sa mga kasundaluhan without the CPP, NPA, NDF categorically declaring na bubuwagin nilang NPA, isosurrender nila mga armas nila at magpapailalim sila sa sakop at otoridad at kapangyarihan ng gobyerno at batas at hindi nila dinideklara na sila ay hindi na magsusulong ng armadong pakikibaka nila, walang saysay. Ang gimmick na yan nila Charlie Galvez na kunwarian po na mayroon silang peace talks. Bugos po yan. At bobo lang ang maniniwala dyan. Nakagaya po ng ginagawa ngayon ni Charlie Galvez na paniwalang-paniwala siya. At bentang-benta sa kanila ni Martin Romualdez na magkakaroon na ng peace talks. Ha? Peace talks may foot ka to. Mga kababayan, ang CPP, NPA, NDF po ay kilalang-kilala namin. Kilalang-kilala ko po yan.
Almost 21 years ako sa kanila. Ang pagkikipag-usap sa peace talks na yan, ang mga diskarte sa mga pakikipag-alyansa kay Romualdez, yung pagtimpla ng relasyon kay Marcos versus sa mga Duterte, bahagi po yan ng tinatawag na tactical alliances and tactical maneuvers ng CPP, NPA, NDF. Sapagkat hindi po nila layunin ang kapayapaan, kundi kapangyarihan. Ayun. Malinaw na ba, Charlie Galvez? Malinaw na ba, Boying Rimulya? It will never be a peace process. It will never be a peace agreement kung hindi po mananagot at hindi po ma-prosecute at ma-execute ang katarungan laban sa CPP, NPA, NDF at hindi sila nagsisisi na ginawa nila ang pagwasak, pagpatay, panununog, pangbobomba at mga panggugoyo at pagre-recruit sa mga kabataan kung saan pati ako dyan na biktima ng kabataan ko. At nagpapatuloy muli ngayon. Walang katuturan. Bogus ang peace talks ninyo. At yan ay babantayan ng mamamayang Pilipino. And this is now the challenge to the security sector. Kagaya nito ngayon ng pati si General Bronner na AFP Chief of Staff ay bentang-benta din sa ideya na magkakaroon daw ng final peace agreement. Saan? Sa palengke ni Martin Romualdez? Saan? Sa talipapa ni Marcos? Mga kababayan, bantayan natin ito because ang mga usapin ng pangkapayapaan, ang usapin po tungkol sa kondukta ng gobyerno towards the CPP, NPA, NDF ay mga usaping may mabigat na kabuluhan at implikasyon sa ating pambansang seguridad at sa ating kalagayan bilang mamamayan. Kaya po ako, si Ka Eric, isa po ako dyan. Kami nila Ka Winnie, nila Ka Bal, no? Sa Bicol at marami pa na mga kasama ko ay target po kaming patayin talaga. I-liquidate, i-assassinate at ang masaklap nito kasi hindi na lang NPA ang mahabol kay Ka Eric o CPP, NPA, NDF, no? Pati mismo ang mga masasamang espiritu sa gobyerno ni Marcos gusto na rin po akong patahimikin. Hindi lamang po sa pagsasalita at paghahayag kundi pati na rin po sa aking buhay. Ipanalangin niyo po si Ka Erica that I will survive together with Ma'am Lorraine and those na nagpapatuloy pa na manindigan para sa pagtatanggol ng katotohanan, demokrasya, kapayapaan at seguridad ng ating buong mamamayan at ng ating bayan. Ang gustong tumulong kay Ka Eric ay request, doon na lang po kay Langging sa aking wife at direkta sa mga anak namin. Ang name po niya ay Rohilda Celis. Ang kanyang GCash at direct line, isa lang po yan, ay 0916-308-7710. Or kung sa abroad po kayo, +63. Yan po ang country code. +63 and then 916-308-7710. You can contact Langging, my wife Rohilda Celis, at ma-arrange po ninyo ang mga tulong at suporta. Bagamat may income din po ang ating YouTube channel, pero alam nyo naman po, ay may pinapaaral tayong kolehiyo, hindi rin po ako makapagtrabaho basta-basta, at gipit at ipit po ang kalagayan ko. So, kung ano po ang inyong bukal sa kalooban na voluntaryong tulong, kahit maliliit lang po yan na amount para sa inyo, malaki na po yan para sa amin, sa pag-survive ng pamilya ko. So, +63, then 916-308-7710. Rohilda Celis po. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Mag-ingat po tayo palagi. Your prayers, your support, your promotions, and campaign lumagana po ang videos ni Ka Eric, yung aking Ka Eric Celis YouTube channel at Ka Eric Facebook Live ay malaking tulong na po, mga kababayan. At yan po ay pasasalamatan ko ng lubusan. And those messages ninyo, I will give solidarity and thanksgiving prayer pagkatapos po ng ating live stream. Magbabalik po mamayang gabi, 9:15 sa ating iba't ibang time zone, si Ka Eric sa ating balita at talakayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Ka Eric is signing off for a while. God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino.